Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay muling nagtitipon at nagpapasalamat sa ating dakilang Ama na si Yahuwah Abba at ang kanyang bugtong na anak na si Yahushua HaMashiach. Ito pong unang episode ng BQAT. Ibig sabihin ng T, Tagalog. Kaya naman po tayong Bible Question and Answer in Tagalog. Ang ating paksa ay tungkol po sa ating minamahal na mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Ang totoo, karamihan po sa ating nakikinig ngayon ay dating kaanib sa Iglesia ni Cristo at meron po ngayong mga nakikinig din na nasa Iglesia ni Cristo pero sila ay nag-iisip-isip na rin. Kaya ito pong programang ito ay inihahatid namin sa inyo para po mabigyan po tayo ng pagkakataon na talagang suriin yung mga doktrina at mga aral ng Iglesia ni Cristo. Kasi kung naaalala po ninyo, nung tayo po ay nasa Iglesia ni Cristo pa, nung ako ay nasa Iglesia ni Cristo pa, ang madalas po nating sabihin sa mga inaakay natin para umalim sa Iglesia, yung magsuri kayo, di ba? Kapag sinasabi, dito na ako pinanganak sinasabi natin, mahalagang magsuri kayo para malaman kung anong kalooban ng Ama, hindi kung ano ang kalooban ng iyong mga magulang. Kaya ito rin ang pinagagawa namin sa inyong lahat. Sa palatuntunan ito, magsuri po tayo sa mga aral na ating natanggap noong tayo pa ay nasa Iglesia ni Cristo. Kaya ang ating paksa, kailangan bang umanib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas? Pero bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Napakabuti at napakabait mo sa iyong mga anak. Ikaw po ang aming Yahuwah Abba na nagmamalasakit at patuloy na gumagabay sa lahat ng aming gawain. Sa araw na ito, muli kaming magsusuri, mag-aaral ng iyong mga salita dahil ang pinakalayunin namin, gusto naming malaman ng iyong kalooban, lalo na sa mga bagay na dapat naming gawin sa ikaliligtas ng aming kaluluwa. Panginoong Yahushua, salamat ng marami. Ikaw pong aming kinikilala na aming pastor. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw po sanang aming madama sa aming puso. Maging maliwanag ang iyong aral sa aming isip at akayin po kami sa ganap na pananampalataya na ito'y maghahayag sa aming mga gawain. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ng aming panalangin. Hinihingi po namin ang lahat sa aming tagapagligtas na si Kristo Yahushua. Amen. Okay, salamat po ng marami. Alam po namin busy po kayo, pero kasama po ninyo kami ngayon sa ginagawa naming pag-aaral. Kaya sa atin pong unang episode, yung salitang episode sa Tagalog, ano ba yun? Kabanata ba yun?
Sa unang kabanata ng ating BQA Tagalog, ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa kaligtasan. Mahalaga po kasi yun, kasi kapag tayo hindi maliligtas, sayang naman ang ating ginagawang pagpapagal. Kaya ang isang bagay na dapat nating siguraduhin ay kung talagang maliligtas tayo. Ngayon, ang sinasabi po at tinuturo ng Iglesia ni Cristo, para ang tao daw maligtas, kinakailangan sila po'y umanib sa kanilang iglesia. Ito po'y hindi puro-puro natin. Ito po ay talagang itinuro ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa, dito po sa kanilang God's Message Magazine, matatagpuan po niyo ito sa kanilang website, pasugo.com, God's Message. Ito po ay isang artikulo na sinulat po ni Israel L. Solano, ang paraang itinuturo ng tagapagligtas. Ayon po sa kanyang sinabi, dapat pumasok sa Iglesia ni Cristo ang tao upang maligtas. Kapag meron pong sinulat na Iglesia ni Cristo, all caps, tapos italicized, ang tinutukoy po ang kanilang organisasyon. Iglesia ni Cristo na bumangon sa Pilipinas noong 1914. Ngayon, sinasabi po namin ang lahat ng ito at ang programang ito ay ginaganap natin hindi po dahil nilalabanan natin yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi po ito personal. Ang nilalabanan po natin ay ang mga maling doktrina. Kasi kapag mali ang doktrina, hindi po totoo ang kanyang pananampalataya. Ito po ay tungkulin natin sa Assembly ni Yahushua na ituwid ang mga maling doktrina. Sa layunin maakay ang tao sa paraan na tunay at tinuro ng ating Panginoong Yahushua. Ngayon, ayon po sa Iglesia ni Cristo, ayon po sa kanilang pananampalataya, kailangan umanib sa kanilang iglesia para ang tao ay maligtas. Meron pa bang ibang paraan para ang tao maligtas? Ayon din sa kanila pang website, Pasugo God's Message, ito po isa namang article, ang tanging lunas sa matinding kasawian na sinulat po ni Arvin T. Galan, ayon po sa kanyang konklusyon, ang tanging lunas sa kasawiang nararanasan ng tao at sa kapahamakang nakatakda sa sanlibutan ay ang pagpasok at pananatili sa tunay na Iglesia ni Cristo. Itong tinitiyak ng Biblia na maliligtas sa araw ng paghuhukom. Kaya maliwanag yung stand ng Iglesia ni Cristo para ang tao maligtas, kailangan umanib sila sa Iglesia ni Cristo, manatili sa Iglesia ni Cristo, at kapag hindi ito gagawin ng tao, dahil yun nga ang tanging paraan o tanging lunas, hindi po sila magkakamit ng kaligtasan. Kaya ito ngayon ang susuriin natin. Yun po ba talaga ang tinuturo ng banal na kasulatan? Ito ba talaga ang tinuturo ng ating tagapagligtas? Kaya kung babalikan po natin yung article mula po kay Israel Solano, ang paraang itinuturo ng tagapagligtas, ano po bang batayan ng Iglesia ni Cristo di umano sa kanilang pagtuturo ukol sa kaligtasan? Ang sabi po, kailangan matiyak niya muna na ang sinusunod niya ay ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo na paraan ng pagtatamo nito. Kaya ayon po sa Iglesia ni Cristo, ang batayan daw para po malaman ng tao kung anong dapat gawin para sa kaligtasan, ang batayan ay ang pagtuturo po ng Panginoong Yahushua. Pero dapat intindihin po natin, iba po yung turo ni Cristo sa turo ng Iglesia ni Cristo. Kaya itong aming patutunayan sa inyo, tinuro ba ng Panginoong Yahushua na ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas? Ano po ba yung batayan nila sa pagtuturo at sa kanilang pananalig na kinakailangan umanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas? Ito po sa kanilang pahayag, napakalinaw na itinuro ng Panginoong Kristo kung ano ang dapat gawin ng sino mang ibig maligtas. Tapos meron po silang sinitas. Ito alam na alam natin pati yung sequence ng mga talata sapagkat paulit-ulit na itinuturo kapag mayroong pamamahayan o evangelical mission. Siguro kabisado nyo na itong mga talatang ito. Di po ba? Alam nyo, mamaya babasahin natin yung paboritong talata. Anong talata po yung mga kapatid? Gawa 20:28. Pero bilang segue doon, kinakailangan basahin muna ito. Ito pong nakasulat sa 1
Gs 7:9 sa Revised English Bible. Kaya muling nagsalita si Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Akong pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang maliwanag na nakasulat po sa Juan G7 tsaka 9. Ang sabi po ng Panginoong Yahushua, ako ang pintuan. Sinabi rin niya, sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa makatwid, ang konklusyon para ang tao maligtas, ayon sa pagtuturo ng Panginoon Yahushua, saan po dapat pumasok? Sa loob ng kawan. Pagkabanggit ng kawan, yun, babango na ngayon, yun pong paboritong talata nila. Aling talata po yun? Gawa 20:28 sa Lamsa Translation. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hiriran kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Tapos magkukonclude, kaya dapat pumasok sa Iglesia ni Cristo ang tao upang maligtas. Pero dito dapat ay mabuti tayong tagasuri. Kasi pagbanggit doon po sa Gawa 20:28 na sinasabi, Iglesia ni Cristo, agad nagkukonklusyon, di ba? Ang kawan ay ang Iglesia ni Cristo. Doon po sa pagsusulat nila, all caps, Iglesia ni Cristo, di ba? Tapos italicized pa. Ang dating, ang binabanggit nung sa Gawa 20:28 na Iglesia ni Cristo ay ang kanilang organisasyon. Ang Iglesia ni Cristo, yung organisasyon, ang tinutukoy daw na kawan na dapat pasukan ng tao upang maligtas. Ngayon, ano ang batayan ayon sa kanilang paliwanag? Dahil daw po nakasulat sa translation ng Gawa 20:28, Acts 20:28, yung banggit, Iglesia ni Cristo. Sa makatwi, dahil nga nakasulat Iglesia ni Cristo, o minsan yung mga ministro, kapag nag-aakay, dala-dala pa yung kanilang Lamsa Translation, hindi po ba? Tapos papakita yan, no? Pangalan ng Iglesia na maliligtas. Iglesia ni Cristo. Kaya ito ang ililigtas ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Yung mga tao naman, oo nga, no? Nakasulat nga talaga sa Biblia, yun, no? Letra por letra, Iglesia ni Cristo. Pero bakit mali po ang pagkaunawa ng Iglesia ni Cristo tungkol sa Gawa 20:28, maging tungkol sa Juan G9. Ang magbibigay po tayo sa programang ito, sa episode na ito, 5 dahilan, 5 reasons. 5 dahilan kung bakit hindi pagpasok sa Iglesia ni Cristo ang tinuturo ng Panginoon Yahushua sa Juan G9. Okay po? Kaya mag-umpisa po tayo sa number 1. Ito po ang number 1. Ang banggit na, quote, Iglesia ni Cristo sa Gawa 20:28 Lamsa ay hindi tumutukoy sa Iglesia ni Cristo. Pag binanggit nung sinulat nating Iglesia ni Cristo dito, doon po sa bandang ilalim, ang tinutukoy po namin organisasyon. Kaya yun pong banggit Iglesia ni Cristo doon po sa Gawa 20:28, hindi po yun yung Iglesia ni Cristo na bumangon noong 1914. Sapagkat nung sinulat ni Apostol Pablo ang talatang Gawa 20:28, wala pang nakarehistrong Iglesia ni Cristo. Kaya hindi talaga yon ang tinutukoy. Kaya kapag pinakita nila yung Lamsa Translation na Gawa 20:28, ang pinalalabas po nila, ang banggit na Iglesia ni Cristo ay organizational name. Pero hindi. Yun pong banggit na Iglesia ni Cristo sa Gawa 20:28 Lamsa ay hindi group or organizational name. Kasi kung group o organizational name, yung banggit Iglesia ni Cristo, edi dapat proper noun yun. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng proper noun? Pag proper noun, yun po ay specific people, specific names, specific groups, specific organizations.
Kaya kapag may organizational name, hindi yun common noun, kundi proper noun. Yung banggit na Iglesia ni Cristo sa Gawa 20:28. Kung titingnan po natin yung mga words na bumubuo dun sa phrase na yun, Ecclesia, feminine noun. Christos, adjective, ibig sabihin anointed. Sa makatwid, yung Iglesia ni Cristo, hindi po proper noun, kundi descriptive phrase. May dinidescribe yung banggit na Iglesia ni Cristo. Kaya hindi po yun proper noun, hindi po yun organizational name. Kaya ang isang halimbawa ng organizational name o kaya group name o kaya proper name, yung halimbawa mga Nazareno. Yung salitang Nazareno, kung titingnan po natin, sa Blue Letter Bible, isang proper noun, proper masculine noun. Kaya yun po ay name ng grupo. Yun ang official name ng grupo. Mali po kasing sabihin, ang official name ng Iglesyang Tinatag ng Panginoon Yahushua ay Iglesia ni Cristo sapagkat yun ang nakasulat sa Gawa 20:28. Hindi po kasi yun proper noun. Yung Gawa 20:28, opo, may binabanggit Iglesia ni Cristo sa lamsa. Opo, doon po sa emblem ng Iglesia ni Cristo, meron nakasulat Iglesia ni Cristo. Magkapareho, hindi? Magkapareho yung letra. Pero yung sa talata, Gawa 20:28, yun ay descriptive phrase, common noun. Yung pong Iglesia ni Cristo na pangalan ng kanilang organisasyon, yun po'y proper noun. Yun po'y organizational name. Yung nakasulat sa Gawa 20:28, hindi po organizational name. Kaya hindi po dapat at hindi po pwedeng conclude na dapat umanib sa organisasyong ito sapagkat ang organisasyong ito ay may pangalang Iglesia ni Cristo. Kaya ito yung tinutukoy sa Gawa 20:28. Hindi po pwedeng mag-conclude ng ganon. Anong katunayan na ang banggit sa Gawa 20:28 lamsa ay descriptive phrase at hindi po organizational name? Marami po kasing variation yung Gawa 20:28. Depende kung anong manuscript na ginagamit. Kasi meron mga manuscript na nasa Griego, meron mga manuscript na nasa Peshitta, di ba, sa Syriac. Kaya depende kung anong manuscript ang gagamitin mo, may variation. Yung pong banggit na Iglesia ni Cristo. Halimbawa, sa NIV, Church of God. Maraming Church of God. May God's Flock, may Church of God. Meron Church of God, Church of the Lord, Assembly of God, God's Church. Karamihan, mapapansin po ninyo, ay Church of God. Meron God's Church, Church of God. Kaya yung Gawa 20:28, sa iba't ibang mga salin, merong variation. Church of God, Church of the Lord, Assembly of God, God's Flock, God's Church, Church of Christ. Kaya dahil maraming variation, ay sapagkat yung banggit Iglesia ni Cristo, hindi po kasi proper noun. Hindi po yun organizational name. Kasi kung organizational name yun, kung yun ang opisyal na pangalan ng Iglesyang Tinatag ng Panginoon Yahushua, di sana walang variation. Hindi po totoo ang iniisip ng iba. Kung tayo po ay magta-time travel sa first century, yung mga apostol, yung mga sumasamba, merong karatola nakalagay Iglesia ni Cristo. Wala pong ganoon, mga kapatid. Hindi po yun organizational name. Kaya kapag halimbawa, meron pong Iglesia, ang kanilang official name naka-register sa gobyerno ay Church of God, hindi nila pwede sabihin kami yan. Kasi Church of God nakasulat, kami rin Church of God. Sa makatwid, ang tinutukoy dyan kami. Hindi po pwede yun. Sapagkat yung Gawa 20:28, yung banggit na Church of God, Church of Christ, hindi po yan organizational names. Ang banggit na Iglesia ni Cristo ay hindi organizational name at hindi tumutukoy sa organization ngayon na nagpapakilala na Iglesia ni Cristo. Ito po ay descriptive, phrase. Anong dinidescribe ng descriptive phrase Iglesia ni Cristo? Yung salitang Iglesia sa Griego, ano po bang kahulugan? Ito'y tumutukoy sa citizens, sa people, sa gathering, sa assembly of Christians, whole body of Christians, a calling out. Sa makatwid, yung salitang ecclesia na tinatranslate iglesia o assembly, tumutukoy hindi sa institusyon, hindi tumutukoy sa organisasyon, kundi sa mga tao.
tao na mga tinawag ng Panginoong Yahushua. Kaya pag binanggit eklesiya, ang tinutukoy mga tao sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar, kapag sumunod sa Panginoon Yahushua, kasama sila doon po sa eklesiya ni Kristo. Kaya pagka nakasulat sa Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo na binili ng kanyang dugo, ang binili ng dugo ng Panginoong Yahushua ay hindi yung organisasyon na Iglesia ni Kristo. Kita po niya? Kundi yung kabuuan ng mga tao na tinawag Iglesia ni Kristo. Kasi kung sasabihin natin yung Iglesia ni Kristo na organisasyon yung bumangon noong 1940 ng tinutukoy sa Gawa 20:28 at hindi sa tao, sa kabuuan, lalabas yung mga apostol hindi kasama sa mga maliligtas, hindi kasama sa mga tinawag. Kaya hindi po pwede yon, mga kapatid. Yun ang unang dahilan. Anong reason number 2? Ayon po sa konteksto, so reason number 2, ilan po ba ang reasons na ating tatalakayin ngayon? 5. Medyo mahaba ito, mga kapatid, kaya sana ay nakapagkape kayo. Ito po, ayon sa konteksto, sa Greek grammar at Greek manuscripts, hindi itinuturo ng Panginoon Yahushua na maging miyembro ng isang religious or church organization sa Juan 19. Kasi kung pagbabatayan po natin yung kanilang talata sa isang salin na kanilang ginamit, yung ginamit kasi nilang salin, dito po sa na ginamit nila ay ang Revised English Bible. Nakasulat po doon, akong pintuan, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan. Diba? Sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ay nababasa sa Revised English Bible. Pero sa karamihan ng mga translation ng Bible, wala po yung banggit ng kawan. Ang nakasulat po ron, sino mang pumasok sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon Yahushua. Hindi niya sinabi, sino mang pumasok sa kawan. Ito po yung, halimbawa, na Greek manuscript na pinanggalingan noong translation. Yan po sa Griego na manuscript na tinatawag na Textus Receptus, doon po nanggagaling yung ating King James na English Bible. So Juan 19, itong nakasulat sa Griego. Alam ko po, hindi nyo naiintindihan yung Griego. Yung Griego po kasi medyo lingwaheng mahirap unawain. Pero madaling unawain at madaling malaman kung yung salitang flock nandiyan sa Juan 19. Yung salitang flock po kasi, ito po yung sa Griego. Sa Juan 19, wala po tayong makikitang salitang flock. Kaya doon sa Juan 19, ang nakasulat po doon ay ito. Basahin po natin ang 1:7-9. Kaya po lang sinasabi sa kanila ni Yahushua, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. At ang lahat na nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw. Subalit, hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po sa binanggit ng ating Panginoon Yahushua, meron po siyang binanggit na pagpasok. Di po ba? Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko, meron siyang binanggit na pagpasok. Pero yung pagpasok na kanyang binabanggit, hindi po pagpasok sa anumang relihiyon. Bakit? Sapagkat yung pagpasok na kanyang tinutukoy, hindi po literal na pagpasok. Anong uring pagpasok yung tinutukoy ng ating Panginoong Yahushua? Para natin maunawaan, yung 1:7-9, dapat muna natin malaman kung anong uring pananalita ang binigay ng ating Panginoon Yahushua. Kasi kung babasahin natin, ang 1:1-16, nagbigay ng 3 halimbawa ang ating Panginoong Yahushua. Lahat ito, ang ginamit niyang pananalita ay ang panalitang paghahambing. Ano ba yung panalitang paghahambing sa Ingles? Parang analogy, di ba? O kaya parable, di ba? Illustration. Ibig sabihin, paghahambing, hindi dapat unawaing literal. Yung pagpasok na binabanggit ng ating Panginoon Yahushua, hindi literal na pagpasok sa iglesia. Anong ibig sabihin nun? Bakit po natin natitiyak na hindi nga pagpasok sa kawan o pagpasok sa iglesia? Kasi kung
tatanggapin natin halimbawa, yung pagpasok na binabanggit ng Panginoon Yahushua sa Juan 19 ay pagpasok sa isang organisasyon na tinatag dito sa lupa, bakit, paano po mapapaliwanag yung binabanggit dito ng 3 dots? Ano bang ibig sabihin ng 3 dots? Pag may 3 dots, ibig sabihin hindi binuo yung talata. Hindi po ba? Merong hindi binasa. Ito pong gusto nating basahin. Bakit? Sapagkat pag binasa natin, makikita natin hindi literal na pagpasok sa iglesia o sa organisasyon ang tinutukoy ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dapat natin buuin yung binabanggit dito ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi akong pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kung yung pagpasok na yun ay pagpasok sa loob ng iglesia o kaya ng organisasyon, dapat sundin din nila ng literal yung kasunod. At papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pwede kang lumabas, pasok sa iglesia. Pwede kang lumabas, pasok sa kanilang kawan. Pwede kang lumabas, pasok sa kanilang religious organization. It doesn't make any sense, di ba? Hindi po yun ang tinutukoy kasi ng ating Panginoong Yahushua. Hindi literal na pagpasok. Kasi kung literal na pagpasok, ang tinutukoy ng Panginoong Yahushua, sa Juan 19, nangahuhulugan na ang tao ay inuutusang lumabas, pumasok, lumabas, pumasok, lumabas, pumasok sa loob ng kawan. Maling pagkaunawa po yun, mga kapatid. Kaya lang, ako po kasi dating ministro ng Iglesia ni Cristo. Bihirang-bihira ang taong nagtatanong tungkol sa Juan 19 na hindi binabasa ng Iglesia ni Cristo pagka meron kayong evangelical mission. Pero may nakahandang sagot ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo po ba? Ano pong sagot ng Iglesia ni Cristo kapag binanggit yun? Pagka sinabi, lalabas at papasok, o kaya papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Anong paliwanag ng Iglesia ni Cristo? Ito po ang itinuro sa amin na paliwanag. Anong paliwanag ng Iglesia ni Cristo? Yung pagpasok, ang tinutukoy ay pagpasok sa libingan. Yung paglabas, ang tinutukoy doon, lalabas din sa libingan at makakatagpo ng pastulan. Yun ay, ang tinutukoy noon ay langit. Kaya papasok sa libingan, lalabas sa libingan, tapos siya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan doon po sa pastulan ng Diyos. Yun pong kaharian ng langit. Yan ang paliwanag ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang, ang paliwanag na yun ay walang batayan sa konteksto. Una yun. At walang batayan sa paghahambing na ginawa ng ating Panginoong Yahushua. Kasi para natin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Yahushua, dapat alam natin, ano ba itong paghahambing na ito? Diba? Sapagkat yun ang kanyang illustration para magpaliwanag. Kasi nga hindi na gets ng mga taong kausap niya, yung mga Pariseo. Yung mga Pariseo kasi sila yung mga lumulugar na pastor ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo dumidepende sa kanila at dahil doon hindi nila matanggap ang Panginoong Yahushua. Hindi nila matanggap siya yung Mesias, na siya yung pastor. Kaya nagbigay ng mga halimbawa ng mga paghahambing ang Panginoong Yahushua. Dapat malaman yon para maunawaan natin yung konteksto ng Juan 19. Ngayon, yung paliwanag na yung lalabas, yung papasok ay papasok sa libingan, tapos lalabas ay lalabas sa libingan, yun po, labag yun sa konteksto. At yung paliwanag na yun ay labag din dun sa Greek grammar. Halimbawa, papasok sa libingan, lalabas mula sa libingan, at matatagpuan ng langit. Kasi ang sabi ng Iglesia ni Cristo, kapag pumasok ka sa Iglesia ni Cristo, kung papasok ka rin sa libingan at lalabas ka sa libingan. Ang problema, sasalungat po yan sa unang Tesalonica. Meron kasing mga tao na kay Kristo, di ba? Kabilang kay Yahushua, binautismohan kay Yahushua, nagtiwala kay Yahushua, pero hindi na mamamatay Hindi na papasok sa libingan. Bakit? Ang sabi rito, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo? May mga tao
na sumusunod sa Panginoong Yahushua, kabilang sa mga maliligtas. Pero hindi sila papasok saan? Sa libingan. Sa makatwid, sila po ay hindi makakaranas ng kamatayan. Kapag gano'n, di sumasalungat yan sa sinasabi ng ating Panginoong Yahushua. Sapagkat ang sinabi niya, sino mang pumasok, sino man, ay papasok at lalabas. Kung libingan ng tinutukoy, di lahat ng taong tumanggap kay Kristo o kaya umanib sa Iglesia ni Kristo dapat mamatay. Pero alam natin, hindi po yun totoo. Ano ngayon ang ibig sabihin ng pagpasok at paglabas? Bakit po mali na sabihin na ang tinutukoy dito ay pagpasok sa libingan at paglabas sa libingan? Bakit natin sinasabing maling pagkaunawa yon? Sapagkat kung atin pong lalaliman ang ating pag-aaral, okay lang po ba sa inyo mga kapatid? Kung medyo laliman natin ng konti. Kasi kung titingnan po natin yung mga Greek words na binabanggit dito at papasok at lalabas. Sa Ingles, they will go in and out. They will go in and out. Yun pong salitang go in tsaka go out. Lahat yung dalawang words na yun ay verb. To go in, yung verb form, future, middle, deponent, indicative, third person singular. Yung to go out, ganun din. It's a future, middle, deponent, indicative, third person singular. Kaya makikita nyo merong pattern pag pinagsama itong dalawang verbs. Go in, go out. Anong ibig sabihin pag sinabi future, middle, deponent, indicative? Well, ayon po sa Greek structure or Greek grammar, in ancient Greek, if you were to express this phrase with deponent verbs in the future sense, you would use two separate verbs. One for go in and another for go out. Both in the future, middle, deponent, indicative form. Each verb would function independently. Pero pag sinama yung dalawa, go in and go out. Pag sinama yung dalawa at yung dalawang verbs ay parehong future, middle, deponent, indicative, ang tinutukoy nun, multiple actions of going in and out. Anong ibig sabihin? Halimbawa, sabihin natin sa Greek, yung Greek verb to go in is deponent. Tapos future tense din. And it's the same is true for go out. Kaya magkapareho. Nakita natin sa Blue Letter Bible, magkapareho yung Greek parsing ng verbs. Diba? Magkapareho. Pag pinagsama yun sa isang sentence, when used together, it expresses the continuous or repeated action of entering and exiting. Ibig sabihin, yung pagpasok at paglabas, hindi isang beses lang. Kundi palagi, papasok, lalabas, papasok, lalabas, papasok, lalabas. Ibig sabihin, mayroong freedom. Magkakaroon ng freedom yung taong kay Kristo sa pagpasok at sa paglabas. Ilang beses ba papasok ang tao sa libingan? Ilang beses ba lalabas ang tao sa libingan? Kung ang tinutukoy po na pagpasok at paglabas ay ang pagpasok at paglabas sa libingan, hindi po yung sinusuportahan ng Greek verbs na ginamit sa Juan 10:9. Kaya maling-mali yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo nang ibig sabihin daw ng sa phrase papasok at lalabas at magkatatagpo ng pastulan ay tumutukoy po sa paglabas o kaya sa pagpasok at paglabas sa libingan. Ano po ang ibig sabihin nun? Diba? Anong ibig sabihin nung sinabi ng ating Panginoon Yahushua at papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan? Anong ibig sabihin nun? Tandaan natin, sinabi ng ating Panginoon Yahushua pagkatapos na sinabi niya, ligtas kayo. Kaya alamin natin, paano ba, anong ibig sabihin ng papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan? Ngayon, bago po natin talakayin ito, dapat muna nating malaman yung third argument naman, yung third reason na ating tatalakayin. Ang tinutukoy kasi na pagpasok ng Panginoon Yahushua sa Juan 10:9, hindi po pagpasok sa relihiyon, kundi ang pagtanggap at pagkilala sa Kanya bilang pastor. Papakita po namin sa inyo yun, mga kapatid. Maliwanag na maliwanag. Tandaan natin, dapat ang magtuturo sa atin Panginoon Yahushua. Diba? Hindi relihiyon o iglesia, kundi Panginoon Yahushua. Hayaan natin siya pong magturo sa atin. Kaya anong ibig sabihin? Nung sinabi ng Panginoon Yahushua na pumasok
Diba? Kasi yun ang pinagagawa niya sa tao. Pumasok kayo at kayo ay maliligtas. Paano ba yung pagpasok? Pakinggan po natin. Basahin natin ang Juan G7 hanggang 9. Muli nang sinabi sa kanila ni Yahushua, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Sino yung tinutukoy po doon? Mga Pariseo, yung mga spiritual leaders ng mga Hudyo. Hindi po sila tunay. Okay? Kaya ang tawag ng Panginoon Yahushua, sila yung mga magnanakaw. Datapwat hindi sila dinidinig ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ano pong ibig sabihin ng pagpasok na pinagagawa ng ating Panginoong Yahushua? Nandiyan sa talata eh. Sinabi ba ng Panginoong Yahushua pumasok sa iglesia? Sinabi ba niya pumasok sa kawan? Sinabi ba niya pumasok sa religious organization? Anong sabi ng Panginoon Yahushua? Ang sabi niya pumasok sa akin. Sino man pumasok sa akin? Sino ang makapapasok kay Yahushua? Ang sabi, ako ang pintuan ng mga tupa. Kaya yung mga tupa, ang Panginoon Yahushua, sila yung makakapasok sa kanya. At pag pumasok ang mga tupa kay Yahushua, sila po ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang sabi, siya ay maliligtas. Sa makatwid, yung pinagagawa sa atin ng Panginoon Yahushua, hindi naman po mahirap intindihin. Pumasok tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin ng pagpasok sa Kanya? Alam natin, ito po ay paghahalintulad. Hindi po dapat intindihin ng literal. Di ba? Kaya yung salitang pumasok sa Ingles at sa Grego, enter in, the Greek word 1525, iserkomai. Ang ibig sabihin nun, kapag ang pinag-uusapan metaphor o paghahalintulad, di ba? Ay ganito. Entrance into a condition. An entrance into any condition. A state of things. Sa makatwid, yung pinagagawa ng Panginoon Yahushua, pumasok sa Kanya o pumasok sa panibagong kondisyon. Kapag kasi sinabi pumasok kay Kristo, anong ibig sabihin nun? Identified na tayo sa Kanya. Di ba? Binautismohan tayo sa Kanyang katawan. Yun ang pagpasok sa Panginoong Yahushua. Pag tayo identified na kay Kristo, tayo po'y bagong nilalang, new condition na. Di ba? Kaya yung pagpasok na tinutukoy ay pagpasok sa bagong kalagayan. Yung dating pagkatao, dapat mapalitan ng bagong nilalang. Paano po natin magagawa yon? Pumasok na tayo kay Yahushua. Ano yung bagong kalagayan? Ligtas na tayo. Bakit? Meron na tayong bagong identity eh. Tayo po'y katawan ni Kristo, ang ulo ay si Kristo. Kaya dati hindi ligtas, ngayon ay ligtas kung tayo pumasok sa Panginoong Yahushua. Pero paano yung proseso ng pagpasok? Ang sabi kasi ng Panginoong Yahushua, di ba, sa Juan G7 hanggang 11, ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Meron siyang dalawang I am statements dito. Ako ang pintuan. Dalawang beses binanggit ng Panginoon Yahushua na siya ay pintuan. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Na siya ay pintuan. Kasi ang pinagagawa niya, tayo ay pumasok sa Kanya. Di ba? Kung papasok tayo, siya ay pintuan, anong ibig sabihin nun? Pinaliwanag niya sa mga susunod na talata. Basahin natin. Dito po sa Gis, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ako ang mabuting pastor. At nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ang tanong natin, ang sabi ng Panginoon Yahushua, ako ang
pintuan. 2 beses binanggit niya yun. So Juan G. 7:8. Nakita niyo po yun? Diba? So Juan G. 7 hanggang 8. Sinabi niya, ako ang pintuan. Anong ibig sabihin nun na siya pintuan? Paano tayo papasok sa kanya bilang pintuan? O yun, pinaliwanag niya sa Gis 11. Kasi doon sa Gis 11, 2 beses din niya binanggit kung bakit siya pintuan. Anong ibig sabihin nun? Anong sabi niya? Ako ang mabuting pastor. Ako ang mabuting pastor. 2 beses binanggit niya para bigyang paliwanag ang ibig sabihin na siya ang pintuan at tayo dapat pumasok sa kanya bilang pintuan ng mga tupa. Paano yun? Ayun nga, ang sariling akin, napakaganda nito, ang sariling akin ay nakikilala sa makatwid. Yung ibig sabihin pala ng pagpasok ay pagpasok kay Kristo, na ang ibig sabihin, pagkilala na si Kristo ay ang kanilang ano po? Pastor. Kaya ang pagpasok kay Yahushua, hindi po pagpasok sa anumang religious organization ngayon. Yung pagpasok kay Yahushua ay pagtanggap o pagkilala kay Yahushua na kanilang pastor. Yun ang ibig sabihin ng pinagagawa ng ating Panginoong Yahushua. Kaya yung pinaka-purpose ng John chapter 10, 1 hanggang 16, alam niyo po ba kung anong pinaka-purpose noon? Para ipakita sa mga Pariseo, kayo hindi tunay na pastor. Ako ang tunay na pastor. Ako yung pastor ng mga Hudyo. Ako yung pastor na tinatawag ng Mesias. King, the son of David. Ako yun. Kaya ang sabi niya, nung binanggit niya ito, diba, sa green, nakasulat po ron, ang lahat ng nangauna sa ating nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Kaya pinapakita niya yung kanyang pagkakaiba. Yung mga Pariseo, tulisan, magnanakaw. Sa Gis, hindi umaparito magnanakaw, hindi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Kaya nga nagbigay siya ng mga halimbawa eh. Yung halimbawa na binigay niya madaling intindihin ng mga tao noon. Sapagkat doon, ano bang trabaho ng mga tao? Sila yung mga shepherds, mga pastor, meron silang tupa, meron silang kulungan, meron silang kawan, di ba? Naiintindihan nila yung tinuturo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya, noong binanggit niya siya yung pastor na dapat kilalanin, ibig sabihin, huwag na kayong makinig sa mga Pariseo. Hindi sila tunay. Mga magnanakaw sila. Makinig kayo kanino? Okay? Yahushua. Kilalanin niyo na siya ang pastor. Ngayon, anong ibig sabihin naman? Na sila'y papasok at lalabas. Yung nasa red, papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Kasi kung titingnan po natin yung paglalarawan ng ating Panginoon Yahushua, yung mga halimbawa na binigay niya sa panahon noon, meron pong pastor, nakaupo, di ba? Meron pong kulungan, ano po yung kulungan? Yung struktura, di ba? Meron din pong kawan. Kawan tumutukoy sa kabuuan ng kanyang mga tupa. Kasi, halimbawa, yung isang pastor, marami siyang mga tupa. Maaari meron siyang 2 o kaya 3 kulungan, pero iisa lang ang kawan. Ano ba yung kulungan? Doon pumupunta yung mga tupa kapag ka magpapahinga, matutulog o matatakot. Di ba? Kaya kapag ka meron kang pastor na mabuti, aalagaan ka. Paano ka aalagaan ng mga pastor na mabuti? Meron silang kulungan para sa iyo, para makatulog ka, makapagpahinga. Hindi lang yon. Kapag ang pastor mo mabuti, siya po bibigyan ka ng kalayaan. Hindi ka gigipitin. Katulad po ng Pariseo na ginigipit yung taong bulag na pinagaling ng Panginoon. Yahushua, kaya nga niya itinuro itong 1 Gs para sagutin yung mga Pariseo na nag-o-oppress doon sa mga lingkod. Kaya sabi niya, kung yung mabuting pastor, katulad ko, kapag ka akong pastor ninyo, meron kayong kulungan. At pwede kayong pumasok sa kulungan, pwede kayong magpahinga, at pwede kayong lumabas para kayo ay magkaroon ng kasaganaan, kumain,
magpakasaya, di ba? Sa magandang paraan. Kaya meron silang freedom. They will go in and out and find pasture. Kaya yung pagpasok at paglabas at makasusumpong ng pastulan, hindi tinutukoy doon pagpasok o paglabas sa libingan. Hindi yun ang tinutukoy. Ang tinutukoy doon, ang sabi ng Panginoon Yahushua, pag ikaw ay tinanggap mo ko bilang pastor, maliligtas ka. At hindi ka lang maliligtas, papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Anong ibig sabihin? Ang sabi ng Panginoon Yahushua, bilang pastor, kaligtasan, pagdating ng araw, pero sa buhay na ito, magkakaroon ka rin ng buhay. Magkakaroon ka ng masaganang buhay. Sa makatwid yung tinutukoy na pagpasok at paglabas, kasaganaan ng buhay. Kasi ang kumikilala kay Yahushua na kanilang pastor ay maliligtas at magkakaroon ng masaganang buhay. Kaya nga niya sinabi sa Juan 19, ang sino mang pumasok sa akin, tumanggap sa akin, at kumilala sa akin bilang pastor, anong gagawin ni Yahushua? Ililigtas sa buhay na ito, ibibigyan niya ng masaganang buhay. Kaya lalabas, papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Kaya yung pagpasok, ang pagpasok na tinutukoy sa Juan 19, hindi po talaga pagpasok sa Iglesia ni Cristo, kundi pagkilala kay Yahushua na pastor. Yan ang third reason. Okay? Reason number 4. Malapit na po tayong matapos. Ito pong reason number 4. Kung ang tinutukoy ng Panginoon Yahushua ng pagpasok sa Juan 19 ay ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo, paano? Parang dating nung sinasara nila yung pintuan ng kaligtasan para sa maraming tao. Bakit? Una, sabi po ng Panginoon Yahushua, sino mang tao, di ba? Sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ibig sabihin, kahit sino pwede maligtas. Di ba? Utos to ng Panginoon Yahushua, tanggapin mo ko bilang pastor mo. Kasi kapag hindi tinanggap si Kristo bilang pastor nila, ang katumbas nun, ibang pastor ang kanilang kinikilala. Pagka ganun, walang kaligtasan. Sabi ng Panginoon Yahushua, tanggapin mo ko bilang pastor mo. Kapag ganun, ligtas ka. Pero, pagka, ano po, iglesia, pag ang ibig sabihin ng pagpasok sa Juan 19 ay pag-anib sa Iglesia ni Cristo, malaking problema yun. Alam po kung bakit? Paano yun masusundan ng mga tao bago 1914? Yung malaking problema. Kung ang tinutukoy ng Panginoon Yahushua na pagpasok sa Juan 19 ay pag-anib sa Iglesia ni Cristo na organisasyon, paano po ito matutupad ng mga tao bago dumating noong 1914? Ibig sabihin ba walang kaligtasan bago 1914? Kasi yun ang sinabi po ninyo, mga Iglesia ni Cristo, pag wala sa Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan. Walang Iglesia ni Cristo bago 1914. Ibig sabihin ba, walang maliligtas? Noong 1800s, 1700s, 1600s, 1500s, 1400s, walang ligtas? Kawawa naman. Sinayang lang yung ginawang sakripisyo ng ating tagapagligtas. Isipin po natin, mga kapatid, maaari bang magbigay ng utos ang tagapagligtas na hindi pwedeng sundin ng tao? Pwede bang magbigay ng utos ang tagapagligtas na hindi kayang sundin ng tao? Lahat kung mag-uutos ka, siyempre hindi naman patas. Nagbigay ng utos, pero maghihintay ka muna ng 1914 bago ito masunod. Hindi yata tama yun. Di ba? Walang biblical basis for thinking that. Kasi ang sabi ng Panginoon Yahushua sa Mateo, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi sinabi ng Panginoon Yahushua, ako'y kasama ninyo hanggang ganito lang. Tapos maghihintay kayo hanggang 1914. Hintayin nyo ang kapatid na Felix Manalo, pagka ganun, parang mas matindi pa yung gawain ng kapatid na Felix Manalo kaysa ng Panginoong
Yahushua. Isip-isipin niyo mga kapatid. Mas mabisa ba yung gawain ng kapatid na Felix Manalo? Hindi namin minamaliit ang kapatid na Felix Manalo. Mabuti yung kanyang gawain. Pero wala yun kung hindi gumawa ang Panginoong Yahushua. Yung gawain ng Panginoong Yahushua, yun ang higit na mahalaga. Yun lang ang kailangan. Kasi kapag sinabi natin kailangan din yung pagtuturo ng kapatid na Felix Manalo, di dinagdagan natin yung gawain ng Panginoong Yahushua. Mali yun mga kapatid. Maling-mali yun. Kaya nga, pagka sinabi natin, tinuro natin, yung 1:9 ay nagtuturo na kailangan umanib sa Iglesia ni Cristo para ang tao maligtas. Ibig sabihin nun, bago 1914, binasura natin yung gawain kaligtasan ng Panginoong Yahushua. Hindi po dapat. Yan ang reason number 4. Huling reason po, ito matindi. Kaya lalo na pag-iisipan natin mabuti, matindi po ito. Hindi kasi si Kristo ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo, organisasyon, na pastor, yung isang pastor, ng isang kawan sa Juan 16. Kapag gano'n, malaking problema. Di ba? Kasi the whole point of John chapter 10, para makumbinsi ang tao na tanggapin siya na isang pastor. Di ba? Tapos, papalitan mo, hindi pala si Kristo ang pastor. Basahin natin ang Juan 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ito po, alam nating talatang to Palagi binabasa sa atin to. Diba? Dito po sa talatang ito, may binabanggit na isang kawan. At sa isang kawan, may binabanggit na isang pastor. Sino po ang isang pastor na binabanggit ng Panginoon Yahushua? Walang iba kundi sarili niya. Ang Panginoon Yahushua. Pero ano po ang paniniwala at paninindigan ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyo itong isang debate mula po kay kapatid na Jose Ventilacion. Ito po kanyang sinabi. Makinig po kayong mabuti. We cannot accept that the Catholic Church is the true church. They are the fulfillment of the apostolized church. We believe then that when Christ said, I shall have other sheep, there shall be one flock, that's one church. There shall be one shepherd. That shepherd is Brother Felix Manalo, not Jesus Christ, because Christ said, there will be, that is in the future. Ayan sinabi ng kapatid na Jose Ventilacion. Tinutukoy niya talata, yung 1:16. Ang sabi niya, there's only one flock. There's one church, there's only one shepherd. That shepherd is Brother Felix Manalo. Not! Di ba sana kung sinabi niya si Kristo, di ba? Kasangkapan ng kapatid na Felix. Pero hindi. Ang sabi pa nga, that shepherd is Brother Felix Manalo, not Yahushua Christ, because Christ said, there will be, that is in the future. Sa Tagalog po, merong iisang kawan, merong iisang iglesia, merong isang pastor. Ang pastor na ito ay si kapatid na Felix Manalo. Alam niyo po anong katumbas ng statement na yan? Isipin niyo po, may isang kawan, may isang iglesia, may isang pastor. Kapag may isang iglesia, isang katawan. Sinong ulo ng katawan? Kapatid na Felix Manalo. Yan ang tinuturo niya. Kapag ganyan ang paliwanag. Kasi puro isa Isang kawan, isang iglesia, isang pastor. Ang pastor na ito ay ang kapatid na Felix Manalo. Hindi si Kristo. Isipin niyo po yun. Tinaboy ang Panginoong Yahushua. Kaya nga hindi katakataka yung ating pong susuriin sa Iglesia ni Cristo ay palaging papuri doon po sa kanilang namamahala. Walang masama na at dapat lang igalang natin yung mga nangunguna sa atin. Yun po'y doktrina, yun po'y utos talaga. Pero yung bine-venerate mo na, yung namamahala, tapos iniitsipwera mo ang Panginoon Yahushua, mali na po yun. Di ba? Ang Panginoon Yahushua, kapag sinabi hindi siya yung pastor, hindi ba malaking kalapastanganan yung mga kapatid? Kasi sabi niya rito, hindi si Jesucristo. Ano daw dahilan? Dahil sinabi ni Kristo, magkakaroon, yung salitang magkakaroon daw tumutukoy sa inaharap. Hindi niya po kasi naunawaan ang ibig sabihin ng talata Hindi niya alam yung ibig sabihin ng kahulugan ng hula.
sa Juan 16. Sana kung meron pong nakakaalam kung nasa ng kapatid na Jose Ventilacion, kung kilala niyo po siya, pakisabi sa kanya, i-message po ako para po malaman ko kung talagang naniniwala siya sa kanyang sinasabi dito. Gusto ko lang malaman. Kasi talagang malaking kalapastangan po yun mga kapatid. Di ba? Dapat natin malaman. Bakit nga ba dito sa Juan 16, may binanggit na sa bandang huli, sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Alam niyo po ba kung bakit binanggit ito ng Panginoon Yahushua? Kung bakit niya sinabi, sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor? Sapagkat yung salitang sila'y kanino tumutukoy? Sa ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, pero sila'y dadalhin nino ng kapatid na Felix Manalo. Anong sabi? Dadalhin ko. Saan dadalhin? Sa Kanya. Dadalhin kay Kristo sa Kanya. Tapos magkakaroon ng isang kawan. Hindi po kasi siguro yung nauunawaan na magkaiba yung kulungan doon po sa kawan. Pero alam ko po, alam niyo mga kapatid, na magkaiba yung salitang kulungan sa kawan. Ano po ba yung salitang kulungan? Sa Griego, yun po ay ang tumutukoy doon, yung wall enclosure, yung pinakita namin sa inyo kanina. Di ba? Ang tawag ito, palace, hall. Ibig sabihin, ito yung struktura. Ang tinutukoy po ng kulungan ay yun pong grupo. Yung grupo. May grupo, may kulungan noon, may grupo noon na puro mga Hudyo. Yung po kasing unang pinangungunahan ng Panginoong Yahushua. Yung kulungan na yun, mga Hudyo. Pero sabi niya, merong ibang mga tupa. Wala sa grupo ng mga Hudyo. Anong gagawin? Gagawin isang kawan. Anong ibig sabihin ng kawan? Hindi po yung grupo, kundi yun ay tumutukoy sa kabuuan. Sa kabuuan ng mga tupa ng Panginoong Yahushua. Sa makatwid, yun pong kulungan tumutukoy sa grupo kasi sa bawat panahon, sa bawat lugar, merong mga grupo Merong mga fold, sheep pens. Pero yung sheep pen, yung mga grupo, hindi po yun ang kawan. Yung kawan na tinutukoy, yun po yung kabuuan ng mga tupa. May mga tupa kabilang sa kawan, pero nasa iba't ibang mga grupo. Kaya may mga grupo, may grupo ang Panginoon siya na binubuo ng mga Hudyo. Yung mga alagad niya, noong una, sino ba sila? Hindi ba mga Hudyo? Kaya nga ang sabi ng Panginoon Yahushua sa Mateo, tatapos siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kaya yung grupo na pinangunahan ng Panginoon Yahushua dito sa lupa, yung kulungan ng mga Hudyo. Lucas 1:3-35. Ang 12 ito'y sinugo ni Yahushua at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Sa makatwid, nung nandito sa lupa, ang Panginoon Yahushua, meron po ba siyang grupo na pinangungunahan? Opo. Sino sila? Yung mga tupa ng Israel. Ibig sabihin, mga Hudyo. Kaya yung mga tinawag ng una, mga Hudyo. Hindi pa mga hentil. Ang sabi nga ng Panginoon Yahushua, huwag muna kayong pumunta sa mga hentil. Hindi pa sila dapat isama sa grupong ito. Iba yung grupo ng mga Hudyo. Pero binanggit ng Panginoon Yahushua, magkakaroon ng isang kawan. Di ba? Kasama sa isang kawan, itong mga ibang tupa. Sino ba yung ibang mga tupa? Pakinggan po natin. Dito po sa gawa, 10:44 hanggang 47. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, mga Hudyo, tulad natin, sila, mga hentil, pinagkalooban din ng
Espiritu Santo. Sino ang magpapabawal na bautismohan sila sa tubig? Sa makatwid, dumating din yung panahon, siguro lumipas ang 10 taon bago dumating ang tagpong ito sa Gawa 10. Kaya hindi agad-agad tinawag yung mga Hentil. Opo, tinawag yung mga Hudyo, pero tinawag din ang mga Hentil. Paglipas ng ilang panahon, tinawag yung mga Hentil. Pero sa panahon ni Yahushua sa lupa, wala pang mga Hentil. Wala pa. Sila yung mga ibang tupa na tinutukoy ng Panginoon, Yahushua. Yung mga Hentil. Pero tatawagin din sila. Kaya na, nung si Apostol Pedro nangaral, bumaba ang Espiritu Santo, namangha sila eh. Akala namin, ang mga maliligtas lang, yung mga tatanggap ng Espiritu Santo, mga Hudyo lang. Hindi pala. Mga Hentil din tinatawag. Kaya nga, nung tinawag si Apostol Pablo, naunawaan niya itong lihim ng hiwaga. Ito po, at ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga Hentil ay mga tagapagmana rin, tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sa iisang katawan. At may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, Yahushua. Sa makatwid na naunawaan ni Apostol Pablo itong lihim, itong hiwaga na hindi agad naunawaan ng mga unang tinawag. Mga Hudyo eh. Kaya akala nila yung magandang balita para lang sa kanila. Pero ipinaunawa kay Apostol Pablo, hindi lang pala sa mga Hudyo, para din pala sa mga Hentil. Sila'y makakabahagi sa mana na magbumula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, yung mga Hudyo, mga Hentil, pinagsama sa iisang katawan. Ang katumbas ng iisang katawan. Nakita niyo po mga kapatid? Hudyo, tapos Hentil, pinagsama sa isang katawan. Paano sila isinama sa isang katawan? Ito po, Efeso. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isan niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na nanghihiwalay sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Winakasan niya ang kanilang alitan. Pinakipagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Maghihiwalay kasi yung Hudyo sa mga Hentil. Yung mga Hudyo, meron silang kinikilalang pastor. Sino po? Sa Yahushua. Pero hindi nila naiisip na si Yahushua pwede rin pala maging pastor ng mga Hentil. Lihim na hiwaga yun. Kaya sila'y namangha nung natupad ito. Kaya ang tinuturo ni Apostol Pablo, ito'y mystery of the Gentiles. Si Yahushua, hindi lang pastor ng mga Hudyo, pastor din pala ng mga Hentil. Paano? Dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kanyang kamatayan, sinama ang mga Hentil doon sa mana ng mga Hudyo sa isang katawan. Yung isang katawan na yun ang isang kawan. Kaya 17, naparito nga si Kristo, pinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Kaya ang sabi ng Panginoon Yahushua, magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sapagkat yung kinaroroonan ng mga Hentil, hindi po ibang katawan, hindi po ibang kawan. Kawan pa rin ng Panginoong Yahushua. Hindi po separate. Hindi po ibang kawan para sa mga Hentil, ibang kawan para sa mga Hudyo. Isang katawan, iisang kawan. Kung iisang kawan, sino po ang isang pastor? Di, ang Panginoon Yahushua, hindi po pwede ang kapatid na Manalo. Kasi kapatid na Felix Manalo, wala pa nung tinawag si Cornelio Buhay na ba ang kapatid na Felix Manalo? Nung tinawag si Cornelio? Nung tinawag yung mga Hentil? Buhay na ba ang kapatid na Felix Manalo? Hindi ba Paano siya magiging isang pastor? Ang isang pastor na tinutukoy, yung nagsama sa Hudyo at mga Hentil sa isang katawan, na yun din ang isang kawan. Kaya siya yung pastor.
isang iglesia, isang katawan, isang kawan, isang pastor. Sino po? Ang Panginoong Yahushua. Anong katunayan? Na yung tinutukoy na isang pastor, walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Sabi, mayroon akong ibang mga tupa. Sino nang sasalita po dyan? Yahushua. Ang sabi niya, mayroon akong ibang mga tupa. Anong gagawin niya? Dadalhin ko sila. Sino magdadala? Si Yahushua. Paano sila dadalhin? Diringgin ng aking tinig. Kaninong tinig? Okay? Yahushua. Sa makatwid, sino yung pastor? Ang kapatid na Felix Manalo? Hindi po. Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Mga kapatid, kaya sinasabi, magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor ay dahil sa hinaharap sa future. Yung mga hintil tatawagin din. Hindi pa sila tinatawag sa panahon ng Panginoong Yahushua dito sa lupa. Pero tatawagin din sila at sila'y isasama sa iisang kawan at pangungunahan din ng iisang pastor. Sino po? Panginoong Yahushua. Hindi pa nauunawaan yun ng mga alagad niya ng unang siglo bago siya umakyat sa langit. Hindi pa niya sinasabi yun, hindi pa nahahayag. Yun ang kahulugan ng Juan 16. Sana po naunawaan na po ng kapatid na Jose Ventilacion. Kaya yung mabuting pastor, siya po ang Panginoong Yahushua. Kaya ano ang dapat gawin? Ito po sa Juan, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa, akong mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Hindi po ba maliwanag yun? Yan, letra for letra talaga. Anong sabi ng Panginoon Yahushua? Ako ang mabuting pastor. Hindi po ang kapatid na Felix Manalo. Opo, pwede natin siyang tawagin pastor sapagkat may kasangkapang pastor. Unang Pedro 5, di ba? Efeso 4, meron talagang mga nag-aalaga dito sa lupa. Pero hindi natin pwedeng tawagin iisang pastor ng iisang kawan. Para kay Kristo lang yun. Bakit para kay Kristo lang yun? Sapagkat siya ang nagbuwis ng buhay para sa kanyang iglesia. Hindi naman ang kapatid na Felix Manalo, kundi ang Panginoong Yahushua. Bakit natin iaangat ang kapatid na Felix Manalo at ibababa ang Panginoong Yahushua? Hindi. Itaas natin. Itaas natin ang Panginoong Yahushua. Siya ang mabuting pastor. Kapag kayong kawan na kinikilala ay ang na kinikilala ng Iglesia ni Cristo ay hindi si Kristo ang kanilang pastor, paano pa sila maliligtas? Yan ang isang dapat isip-isipin ng mga kaanib pa sa Iglesia ni Cristo. Kasi dito po sa Gawa 20:28 maliwanag Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Sino po bang bumili ng dugo? Ng kanyang buong kawan. Nakasulat po ron. Ang buong kawan. Yung buong kawan ang nagtubos noon. Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Ang kawan na binubuo ng mga tinawag at binili ng dugo ni Yahushua ay ang kawan na kinikilala si Yahushua na kanilang iisang pastor. Hindi po kawan ni Kristo ang Iglesia ni Kristo dahil ang kinikilala nilang pastor nila ay ang kapatid na Felix Manalo. So makapit yun ang kawan ng kapatid na Felix Manalo, hindi po kawan ni Kristo. Ako po, kinikilala ko si Yahushua, yung pastor ng iisang kawan sa Juan 16. Hindi ko lang alam kung ano po ang pasya ninyo. Pinakinggan niyo po ang aral na ito, kayo na po magpasya. Sino bang tatanggapin ninyo na pastor ninyo? Ang kapatid na Felix Manalo? Ako po tatanggapin ko, ang pastor ko ay ang Panginoong Yahushua na nabubuhay hanggang ngayon at nasa kanang kamay ng ating dakilang ama na si Yahuwah. Sa makatwid, yun po yung mga 5 dahilan. Hindi pagpasok sa Iglesia ni Cristo ang tinuturo ng Panginoong Yahushua sa Juan 19. Number 1, ang banggit na Iglesia ni Cristo sa Gawa 20:28 lamsa hindi tumutukoy sa organisasyong Iglesia ni Cristo. Number 2, ayon sa konteksto, ayon sa Greek manuscripts, ayon sa Greek grammar, hindi tinuturo ng Panginoong Yahushua na maging miyembro ng isang religious or church organization sa Juan 19. Number 3, ang tinutukoy na pagpasok ng Panginoon Yahushua sa Juan 19 ay ang pagkilala sa Kanya bilang isang
pastor. Number 4, kung ang tinutukoy ng Panginoon Yahushua na pagpasok sa 1-9 ay ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo institusyon, paano maliligtas ang tao bago 1914? At number 5, hindi si Kristo ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo na isang pastor ng isang kawan sa 1-16. Kaya mga kapatid, walang batayan sa Biblia. Hindi po tinuro ng Panginoon Yahushua na para kayo maligtas, umanib kayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi. Ang sinabi niya, kung gusto niyo maligtas, makinig kayo sa akin. Kaya dapat yung batayan natin sa kaligtasan, hindi yung tinuturo ng Iglesia ni Cristo, kundi yung tinuturo ni Cristo. Magkaiba po kasi yun eh. Ano bang tinuro ng Panginoon Yahushua para ang tao maligtas? Huling talata na ating babasahin mga kapatid. Akong mabuting pastor. At nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ang nagsasalita rito ay Panginoong Yahushua. Kung gusto niyo po malaman kung anong dapat gawin ng tao para maligtas, nandiyan. Hindi na kailangan lumayo pa. Hindi na kailangan pumunta pa sa Gawa o sa Corinto o sa Roma. Nandiyan na. Sa 1-Gs. Nandiyan na ang dapat gawin ng tao para maligtas. Ano yun? Ang sabi ng Panginoon Yahushua, dapat kilalanin natin siya bilang mabuting pastor. Diba? Anong katumbas nun? Sumampalataya tayo sa Kanya. Sino ang sumasampalataya ni si Yahushua, ang mabuting pastor? Sumusunod sila sa sinasabi ng Panginoon Yahushua. Kapag ganon, kapag pinakikinggan natin ang tinig ng ating pastor, si Yahushua, at sumusunod tayo sa kanyang pinagagawa at tinuturo, yung sabi, tayo po ay bibigyan ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol. Anong katumbas nung? Maliligtas at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, piliin natin si Yahushua. Magpailalim tayo sa pangunguna ng tunay na pastor. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Kaya nga niya sinabi, siya yung mabuting pastor at ay sapagkat tiniis niyang lahat ng bagay para sa atin. Lahat tiniis niya para tayo maging tupa niya. Para tayo magkamit ng kaligtasan. Bakit natin siya papalitan? Huwag natin siyang palitan, mga kapatid. Siya pong tanggapin natin, humawak tayo mahigpit sa Kanya, at sumampalataya tayo na siya po ang pastor na binigay sa isang kawan na maliligtas sa pagdating ng araw. Yan po ang ating leksyon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Dakilang Ama, salamat po ng marami sa iyo. Napakaliwanag ng turo mo sa pamamagitan ng iyong buktong na anak. Salamat, sinubo mo ang iyong anak upang sa pamamagitan niya kami magkamit ng kaligtasan. Alam mo, Ama, kung bakit namin itinatag ang programang ito para magising ang mga tao. Makilala nila ang iyong mga utos, yung mga aral. Dahil po marami kaming magamahal sa buhay na hindi pa nakakaintindi. Ginagawa namin ang lahat ng bagay para makarating ito sa kanilang puso. Subalit, kung kami lang ang gagawa at hindi po kasama ang iyong banal na Espiritu, mauuwi ito sa wala. Umaasa kami sa iyo. Pakisugo ang iyong banal na Espiritu. Kasangkapanin po ang programang ito. Makilos ang damdamin ng marami para matawag din, umilala din sa iyo at sa iyong bugtong na anak. Panginoong Yahushua, hindi ka namin papalitan. Ikaw ang mabuting pastor. Ikaw ang iisang pastor
ng iisang kawan. Salamat, tinawag mo kami. Pumasok kami sa iyo sapagkat sa iyo kami nagtiwala. Ang tinig mo ang aming hinahangad at kami po'y ganap na susunod sa iyo sa lahat ng iyong pinagagawa. Maawa ka sa iyong mga lingkod, mga mahal namin sa buhay. Matawag din sila. Kami po ay magkaisa sa paglilingkod at pagsamba sa iyo at sa dakilang Ama. Ama, sumasampalataya kami, dininig mong aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Okay po mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat na kasama pa rin namin kayo sa pakikinig sa programang ito. Sana po bumalik din po kayo next Saturday. Next Saturday po ang ating tatalakayin sa episode 2 ng BQA Tagalog ay ang rebuttal po natin dito po sa isang programa ng Iglesia ni Cristo. Ang pangalan ng iglesia na itinayo ni Cristo. Katunayan daw ng Iglesia ni Cristo ang kaisa-isang turing na iglesia at ang ibang mga iglesia hindi totoo ay binanggit dito po sa programang ito. Tatalakayin po natin at aalamin natin kung ano po talaga ang tinuturo ng Biblia. Ngayon, kung meron po kayong naisip na mga tanong, halimbawa, kanina yung pinag-aralan natin, medyo talagang ang iba siguro kapag hindi iniintindi, baka magalit, diba? Hindi natin purpose na mag-offend ng mga kasama natin sa Iglesia ni Cristo. Gusto natin kilusin kanilang curiosity at gusto natin silang kilusin para magsuri talaga. Pero kung meron kayong naisip na mga tanong, pwede po ninyong ipadala yung mga tanong ninyo sa info@auy.today para matalakay din po natin sa mga future program, future Bible study natin dito po sa BQA Tagalog. Natatapos na po ang ating pagtitipon ngayon. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.